Magandang araw sa lahat. Welcome sa Usapang Puso ni Ate Charbet, kung saan ang bawat kwento ng pag-ibig ay may aral. At bawat aral makakatulong para hindi na muling masaktan ang puso mo. Ngayong araw, isang bigat pero napakahalagang tanong ang haharapin natin. Ano ang gagawin mo kapag nahuli mong may iba na palang mahal ang taong mahal mo? Pero bago tayo dumiretso sa puso ng usapan, mga kapuso, pwede bang humingi ng maliit na pabor? Isang like lang, masaya na ako. At kung nandyan ka na rin lang, baka naman pwedeng dagdagan mo pa yan para mas marami tayong maabot na pusong naghahanap ng gabay. Maraming salamat at mahal ko kayo. Anong gagawin mo kapag nahuli mong may ibang mahal na ang taong mahal mo? Kapag nalaman mong may iba na pala siyang mahal, hindi mo mapipigilan ang sakit. Parang binuhusang ka ng malamig na tubig, pero sa puso tumama. Wala kang maisagot, wala kang maramdaman, kundi kirot. Pero kausapang puso, tandaan mo ito. Hindi pagtatapos ang sakit. Simula ito ng mas malalim na pag-unawa sa sarili. Una, huminga. Damhin mo, pero huwag mo nang umiyak sa desisyon. Oo, masakit. At hindi mo kailangan magpanggap na hindi. Umiyak ka kung kailangan. Lumayo ka muna sandali. Hindi ka robot, tao ka. Pusong nagmamahal, pusong nasasaktan. Pero tandaan, huwag kang gagawa ng desisyon habang puno ka pa ng galit o luha. Kadalasan, mali ang mga desisyong galing sa sugat. Pangalawa, harapin ang katotohanan. Huwag mo nang pilitin ang isang taong iba na ang tinitibok ng puso. Kahit gaano mo siya kamahal, hindi mo kayang ipaglaban ang taong hindi ka pinipili. At hindi kawalan ang pagiging totoo sa sarili. Mas mahirap ang manatili sa ilusyon kaysa tanggapin ang katotohanan. Pangatlo, itanong mo ito sa sarili mo. Karapat-dapat ba ako sa ganito? Kausapang puso, ikaw ang nagbigay, nagmahal, nagtiwala. Sa lahat ng yon, may tanong ka ring dapat itanong. Kung ako ay tapat, bakit hindi sila naging tapat sa akin? At doon mo marirealize, hindi ikaw ang kulang. Sila ang hindi marunong kumapit sa taong kaya silang mahalin ng buo. Pang-apat, alisin ang sisi sa sarili mo. Hindi lahat ng pagkukulang ay galing sa iyo. Hindi lahat ng pag-alis nila ay dahil may mali ka. Minsan, may mga taong hindi talaga marunong magstay kahit ibinigay mo na ang lahat. At guess what? Hindi mo responsibilidad ang kaguluhan sa puso nila. Panlima, pumili ng kapayapaan. Hindi gulo. Pwede kang maghabol? Oo. Pwede kang magalit? Oo. Pwede kang manumbat? Oo. Pero sa huli,
Ang tanong, mas gagaan ba ang loob mo pagkatapos? Kapag ang isang tao'y lumayo at may iba ng mahal, ang pinakamagandang regalo mo sa sarili mo ay pagbitaw. Hindi dahil talo ka, kundi dahil ayaw mong lumaban para sa isang relasyon na ikaw na lang ang lumalaban. At ang panghuli, alalahanin na may magmamahal sa'yong mas tama. Kausapang puso, hindi dito nagtatapos ang kwento mo. Hindi ikaw ang nalugi at lalong hindi ikaw ang kawawa. Dahil sa bawat pagbitaw, may bagong pag-asa. Sa bawat pagsasara ng pinto, may bukas na bintana. At sa bawat sakit, may kapalit na mas tunay na magmamahal na darating sa tamang panahon. Hintayin mo, at habang hinihintay mo, mahalin mo muna ang sarili mo. Dahil yan ang pagmamahal na hindi ka iiwan kahit kailan. Maraming salamat sa pakikinig dito sa Usapang Puso ni Ate Charbet. Kung may natutunan ka at nakatulong sa iyo ang episode na ito, bigyan mo naman ako ng isang like at dagdagan mo para mas marami tayong matulungan. Hanggang sa susunod mga kapuso, ingat sa puso, ingat sa pag-ibig. At tandaan, ang tunay na pagmamahal, hindi yan lumihis. Dumadating yan sa tamang tao, sa tamang oras.